Para sa ating alamin, ang nakalipas na taon ay hitik sa mga palatuntunang may pag-asang magbigay ng katugunan sa ating mga pangangailangan. Naririyan ang mga butil tulad ng sorghum na dagdag sa ating hapagkainan. Isang uri ng butil na nakatutulong sa kabuhayan ng ibang bansa. Sweet sorghum ang isa sa mga pinag-uukulan namin ng aming research and development dito sa Pampanga Agricultural College dahil naniniwala kami na isa ito sa mga pangunahing agricultural crops na climate resilient at maliban sa katangian niya na ito ay kayang mabuhay sa dry condition, maraming gamit ito, Ka-Jerry. Pwede siyang gawing bioethanol, yung kanyang bunga pwede gawing pagkain ng tao at gawing feeds para sa ating mga livestock, at yung kanyang katas ay ginagawang juice, wine, vinegar at saka bioethanol nga. At ang kanyang stover ay pwede gawing pagkain ng ating mga kalabaw at baka, at yung mga pulp na pinagtanggalan na ng mga juice ay pwede gawing papel pala ito, Ka-Jerry. So multiple use ang sweet sorghum at climate resilient crop. At ang soybeans o utaw, kabayan, na muling binabalikan ng mga dalubhasa upang makapagbigay din ng hanap buhay sa maraming Pilipino at makaiwas ang Pilipinas sa malaking importasyon. Sa pag-research, ang isa sa pinakapangunahing pagkukunan ng ganitong uri po ng mga kaalaman sa mga halaman at makatulong sa panggamot ay ang legumes, na isa dito ay ang soybeans. Kaya nung maayos po yon, niresearch po namin ang soybeans at napatunayan po namin ayon sa research ay malakas ang soybeans na makatutulong ito sa lahat ng uri po ng karamdaman. Sa soybeans po, meron po kaming 3-in-1. Yan po ay lalagyan na lang ng tubig, inumpi mo niya, ginawa po naming drinks na parang kape. Okay, kasi marami pong tao mahilig uminom ng kape, para po mas maganda at walang kape, ginawa po namin yan. Meron pa kami ding mga soya milk at saka taho. Meron din po kaming pansit na soybeans. Noodles, ha? Noodles. Meron po rin kaming instant noodles na soybeans. Okay, ha? May mga pulburon, may mga cookies. At meron din po kaming ginagawang tinapay na soybeans. At napag-uusapan ang mga pagkaing butil, ang mani o peanuts ay inaasahang makatutulong sa mga manananim ng Hilagang Luzon at panig ng Pilipinas. Dahilan sa ilang uring nasubok at pinalalawak sa mga taniman. Now, this Asia is the first registered confectionery variety na sa ating bansa. Tapos, mabilis ang pagtanggap ng magsasaka kasi nga, syempre, ikaw magsasaka, doon ka mabibighani sa, kung may ma-introduce na bagong variety, dapat doon ka mabighani sa laki ng ani. Okay, so, with the production of ashak po kasi, let's say 1,000 kilos difference, no? Pagka ibebenta yan ng magsasaka, let's say conservative price, let's say even 25 pesos, that's additional 25,000 gross for them. Malaki, ha? Malaki. Yes, malaki. So, yun po yung rason kung bakit pinagtutuunan namin ngayon ang Asia production. Bukod sa rito, kabayan, marami pang programang sinusubaybayan ng ating alamin at naging bahagi ng nakalipas na taon upang sa susunod na mga panahon ay magamit sa ating kabuhayan.